Nakita nga niyang ina na inaasikaso nito ang ama. Nilalagyan niya ito ng bimpo sa likod. Lumapit si Yumi at huminto sa likuran ng ina. Yumi, saad ng ama nito kaya agad napalingon ng kanyang ina. Oh, akala ko ba maliligo ka na? Ano to, Nay? Sabay taas niya ng hawak niyang papel. Ano yan? Ano ba yan? Kukuhanin sana ni Sandra yon mula kay Yumi pero inalayo yun ng dalaga. Luhaan ang mga mata ng dalaga habang kaharap nito ang ina. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba umiiyak? At bakit tayo mong ipakita sa akin yan? Tay, usap lang po kami ni nanay ha? Tumango naman ang ama nito kaya lumabas ito mula sa kwarto ng mga magulang. Sumunod din naman sa kanya si Sandra. Sa kwarto ni Yumi sila pumasok at tinilak yun ng dalaga. Ano ba pag-uusapan natin? Bakit kailangan ilak mo pa ang pinto mo? Nay, isa lang po ang gusto kong malaman. Ang katotohanan, wala po sanang halong kasinungalingan. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Anak mo ba talaga ako? Anak niyo ba talaga ako ni tatay? Abay oo naman, bakit naman ganyan ang tanong mo? Gaya po ng sabi ko, ang gusto ko lang po ay katotohanan. Ano bang tinutumbok mo ha, Yumi? Alam ko na po, alam ko na. Hindi na naiwasan ni Yumi na masigawan ng ina. Napadukdok ito sa pader ng kanyang kwarto habang umiiyak ito. Alin bang alam mo na? Nay naman, lulusot ka pa ba? Alam kong gets mo ako. Alam ko. Sabay harap nitong muli sa ina. Iniabot nga niyang hawak na papel na naglalaman ng liham ni Olga. Paano? Paano mo to nakita? Sa picture frame po. Kaya ngayon niyo po sabihin sa akin na anak niyo ako. Nagalit ka sa akin nung malaman mo nagpapanggap ako mami ni Diana. Pero ikaw din naman po palang may itinatago sa akin. Ano pang pinag-aiba natin dalawa? Luhaan na rin ang mga mata ni Sandra. Hindi niya akalain na malalaman din ni Yumi ang katotohanan. Sana pala sinunog ko na tong letter na to para di mo na nabasa pa. So, wala po talaga kayong balak sabihin sa akin ng totoo? Dahil anak kita, para sa akin anak kita. Nabasa mo naman yung sulat, di ba? Yung tunay mo ng ina ang nagsasabi na huwag ko sasabihin sa iyo ang totoo. At sinunod mo naman po siya, Nay. Karapatan ko pa malaman ng totoo. Dahil ayoko masaktan ka, ayoko malaman mo na ipinamigay ka ng sarili mong ina. Pero tama ka. Karapatan mong malaman ng totoo. Katotohanan na matagal ko nang itinatago na ayoko na sanang malaman mo pa. Ano po ba talaga nangyari? Bakit niya ako inabandona? Bakit niya ako ipinamigay? Naupo si Sandra sa kama ni Yumi tsaka ito nagsimulang magkwento. High school best friend kami ni Olga. Pareho kami nangarap na mag-artista noon. Kaya naman na makagraduate kami ng high school kung saan-saan siya nag-audition. Siya, pinalad na matupad ang pangarap niya kasi magaling din siyang kumanta. Pero ako hindi. Kaya give up ko na lang yung kagustuhan ko at nagpatuloy sa pag-aaral sa college. Pero si Olga, unti-unti niyang natupad ang pangarap niya na maging sikat na artista. Nagkaroon na siya ng mga teleserye at mga commercials. Proud na proud ako sa kanya kasi pinilit talaga niyang matupad ang pangarap niya kahit hindi suportado dito ang nanay niya. Tapos ano po nangyari? Nagka-boyfriend siya ng kapwa niya artista. Nagiliding man niya ito sa mga teleserye nila hanggang sa nabuntis nga siya at yung si Celine. Pero namatay yung lalaki. Kaya naman mag-isang binuhay ni Olga ang anak nila na si Celine. Nalubok noon si Olga sa pagkawala ng ama ni Celine. Alak ang inisip niyang paraan para panandali ang makalimot sa mga pinagdadaan ng problema at kalungkutan. Hanggang sa nawalan siya ng mga projects, wala na siyang TV show. Sa madaling salita, nalaos na siya. At yun ang naging dahilan kaya naitago niya ang pagbubuntis sa'yo. Oo anak, itinago niya ang tungkol sa'yo sa publiko dahil na-rape lang siya. Ano ho? Bunga ako ng rape? Muling naluha si Yumi nang malaman niya yon. Alam niyo po ba kung sinong gumahasa sa kanya? Sinabi niya po ba sa'yo? Hindi eh. Ayaw niya sabihin sa akin. Kahit anong pilit ko kung sino yung hayop na yon. Hanggang sa tinawagan siya ng management. May bago ulit siyang gagawing teleserye. Kaya ayun, ibinigay ka niya sa akin at tuluyang inilihim ang tungkol sa'yo. Pero alam ko mahal ka niya kahit hindi niya yun sabihin sa akin. Dahil hindi ka pa rin niya pinabayaan. Pinadadalhan niya pa rin ako para sa mga pangangailangan mo.
Tsaka 3 buwan ka nun nang ibinigay ka niya sa akin. Kaya alam kong mahal ka niya, anak. Sinasabi mo lang po yan para hindi ako gaanong masaktan. Pero ang totoo, hindi talaga ako mahal ng tunay kong ina. Si Celine lang ang mahal niya. Para sa kanya, si Celine lang ang anak niya. Dahil kung mahal niya rin ako, hindi niya ako ipamimigay. Hindi niya ako itatago kahit bunga lang ako ng kasalanan. Sabi nga niya sa sulat, diba? Hindi niya kayang makita ako. Dahil tuwing nakikita niya ako, naaalala niya ang pambababoy sa kanya ng ama ko. Pero anak, balibaligtarin man ang mundo, siya pa rin ang mama mo. Siya pa rin ang nagluwal sa'yo. Gusto mo ba siyang makita at makilala? Hindi na po, Nay. Para saan pa ba? Tsaka kilala ko na rin naman siya, hindi nga lang sa personal. Pero ayos na yon. Hindi mo ba siya kayang patawarin? Hindi ko po alam. Paano ko naman po patatawarin? Yung taong hindi naman humihingi ng tawad, 'di ba? Ang mahalaga po sa akin, alam ko na ang totoo. At masaya din ako dahil kadugo ko pala si Diana. Pamangkin ko ho siya. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko dun sa bata kasi may connection pala kaming dalawa. Oo anak, pamangkin mo si Diana. Kaya nagulat ako na sabihin mo si Celine ng nanay niya. Kaya nga ayoko na sanang magpanggap kang nanay ni Diana. Kasi alam ko masasaktan din yung bata kapag nalaman niya ang totoo. Kung noon po na hindi ko alam na magkadugo kami, minahal ko na siya. Lalo pa ngayon na alam ko pamangkin ko siya. Ako po ang magbibigay ng pagmamahal na hindi ibinigay sa kanya ni Celine. Maagang ang pumasok kinabukasan si Naomi. Kahit pa nga 9:00 pa ang dapat na balik niya, ay bumalik na ito ng 6:00 ng umaga. Nakapagpaalam naman siya sa mga magulang at sa kanyang kapatid bago bumalik sa mansyon. Pinagbuksan nga siya ng gate ni Jovan at nagtaka ito kung bakit ang aga ng dalaga. Oh, andito ka na? Ang sabi ni Sir Franco, 8:30 kita susunduin. Ba't ang aga mo? Excited lang akong pumasok, kuya. Namiss ko agad yung bata eh. Asus, yung bata lang ba talaga? Oo na, pati ikaw. Char. Ang sabihin mo, namiss mo yung tatay nung anak-anakan mo. Panunokso ng driver na si Jovan, na pinsan ni Naomi. Uy, Kuya Jovan ha? Mamaya may makarinig sa'yo. Isipin na namimiss ko nga si Sir Franco. Hindi yan totoo. Ang namiss ko lang talaga yung bata. Sige lang, kumbinsihin mo pa ako para maniwala. Maniwala ka man o hindi, bahala ka na kuya. Okay, sabi mo eh. Nakangitin tugon nito. Sa Sir Franco, gising na. Nakita ko kanina nagkakape na doon sa garden eh. Maaga naman talaga nagigising yon. Oh, kumusta nga pala ang day off mo? Ayun kuya, sobrang daming ganap na super nakakawindang. Anong ibig mo sabihin? Marunong ka bang mag-keep ng secret? Oo naman, secret keeper ako eh. Talaga? So, ano yung secret na isi-share mo sa akin? Aalis na kasi ako dito sa mansyon, magpapaalam na ako. Hala, seryoso ka? Bakit bigla naman yata yan, Yumi? Malungkot na sambit nito. Ngumuso naman si Naomi. Ganun talaga kuya eh. Kailangan kasi talaga. Bakit nga? Bakit ka aalis? Ayaw mo na dito? Gusto pero kasi... Pero ano nga? Pinapakaba mo ko eh. Ayan, kakakape mo yan kaya mabilis kang kabahan. Ang kape kasi once a day lang, hindi 10 times a day kuya. Oh, edi wow. Nakuha mo pa magbiro. Bakit ka nga aalis? Kasi kukuhanin ako ng ABS-CBN doon sa Batang Quiapo. Ako na daw yung magtitinda ng kandila doon, kapalit ni Tindeng at ni Mr. Torres. Loko ka talaga. At marahan niyang nahampas ang balikat ng dalaga. Akala ko seryoso na, nagbibiro ka lang pala. Seryoso nga ako kuya, totoo yun. Tapos ako yung magsasabi kay Tanggol na si Mr. Torres yung ulitap-tap sa Maria Clara at Ibarra. Pumasok lang siya sa portal patawid ng Quiapo. Sira, naloko ka na. Pumasok ka na nga doon. Kape. Sige. Damihan mo ng gatas ha. Gaw-gaw na lang para masarap. Sige, ikaw na uminom. Sige na, punta ka na lang sa kusina. Ipagtitimpla kita, tsaka magluluto na rin ako ng agahan. Good morning, sir. Have a nice day po. Good morning. Ang aga mo ah. Siyempre, para maipagluto ko kayo ng breakfast. Mamaya pa sana kita ipapasundo kay Jovan. Oh, edi sige sir. Balik ako sa bahay tapos ipasundo niyo ako. Natawa naman si Franco dahil sa birong yun ni Naomi. Lumabas tuloy ang malalim na dimple nito. Naks, napa-smile pa nga siya. Bakit parang ang saya mo today? Iba talaga kapag galing sa day off, no?
Kailangan po maging masaya, sir. Kahit puno ng problema. Be happy lang po. Si Diana nga po pala. Ayun, tulog pa yon. Kagabi nga pala gusto kanyang tawagan. Kaso sabi ko nagpapahinga ka na. Ayoko din kasi na araw ng day off mo. Maabala ka namin eh. Okay lang yun, sir. Para kay Diana, hindi yun abala. Sige po silipin ko na muna siya bago ako magluto. Sige. Sinilip nga ni Naomi ang mahimbing na natutulog na si Diana. Dahan-dahan siyang pumasok at naupo sa kama ng bata. Marahan niyang inahaplo sa mukha nito habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Diana. Sana talaga ako na lang ang naging mami mo. Sana ako na lang. Pinapangako ni tita, hindi kita pababayaan. At hindi ako papayag na masaktan ka. Hindi din ako papayag na kuhanin ka ni Celine kung sakaling magbalik siya. Sa akin ka lang. Mahinang sambit nito tsaka niya hinalikan ng noon ni Diana. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit pagtapat pa lang niya ng pinto ay nagising si Diana. Mami, you're here na po pala? Nilingon nga ng dalaga ang kanyang pamangkin at niyakap ito ng sobrang higpit. Mami, bakit po sobrang tight po ng hug mo sa akin? Tanong nito nang humiwalay si Naomi sa pagkakayakap sa kanya. Pumatak ang luha ng dalaga pero agad din niya itong pinahiran. Ngunit hindi yun nakaligtas sa paslit. Umiiyak ka po, Mami? No, baby. Hindi umiiyak si Mami. But I saw your tears po. Tears of joy lang yon, baby ko, kasi magkasama na tayo ulit. Namiss mo ba ako? Super po, Mami. I'm so happy po kasi nandito ka na ulit. Ako din, sobrang happy kasi nakita-kita ulit at nakasama. 2 days lang yon, pero feeling ko ang tagal nun. Kasi nga wala ka sa tabi ni Mami. Ang sweet talaga ng Mami ko. Ikaw din naman eh. Ang sweet mo, tsaka napaka-cute mo pa. Sabay pisil nito sa pisngi ng bata. Lagi mong tatandaan na sobrang love kita, ha? 1 million times. Ako din po, Mami. Love na love po kita. Baby, can I ask you something? Sure po. Ano po yan, Mami? Ikinandong nga ni Naomi ang bata bago niya tanungin ito. What if malaman mo na hindi pala ako ang tunay mong Mami? Magagalit ka ba sa akin? Bakit po? Sige na, baby. Sagutin mo na si Mami. Magagalit ka ba sa akin kapag hindi ako yung Mami mo? Hindi po. Kasi nga po love kita. Tsaka po, di ba what if lang naman yon? Ikaw talaga ang Mami ko, di ba? Oo naman, baby. Ako ang Mami mo. Ako lang. Sige na, punta ka na kay Yaya. Magluluto pa si Mami ng breakfast eh. 7 AM na pala. Sige po, Mami.